God, when I come home, I'm gonna hold you so close. I swear to God, when I come home, I'll never let go. Like a river I flow to the ocean unknown. You pull me close, guiding me home. And I need you to know that we're falling so fast. We're falling. Hello guys! Hindi muna ako makasupport ngayon kasi I'm traveling to go home in my hometown. And ano muna, kayo manang bahala. Enjoy doing the premiere. And I'm traveling to going to the airport. Hindi na excited na. Excited but emotional. Pero it's okay. That's life. Life has tough. It's tough sometimes. That's why we have to accept all the battles, all the pains, all the sometimes struggle, but not always. If you believe in God, no, you cannot encounter those things. But sometimes you encounter, but this is only pagsubok sa buhay natin. So it's okay. Parang life is very exciting. We don't know what's happening, but it's the exciting part of our life. Parang gano'n. But sometimes there is pain, there is happiness, ganyan, pero those were parang yun yung pangyayari sa buhay natin na parang nagiging strong tayo, parang ganun ba. So it's okay talaga. Yung mata ko gusto lang. Hindi, okay lang. Kasi hindi ako makapagsalita. I hope you guys support each other, and sorry, hindi ako nakaka-support because alam mo, I'm fixing a lot of things this past few days. Kasi, ayun nga, mahabol ako sa funeral ng father ko. Worth it naman yung age niya na bago siya kumana. Worth it na lang because, ano na to? Okay na. He is in good place now, I know. And sabi ko, gusto ko talagang habulin kasi when I talk to him, a few hours already died na siya, patay na siya, tapos parang fresh pa lang ba na how many hours pa lang napatay siya, parang 2 hours, parang gano'n napatay siya. Sabi ko gano'n, kinausap ko siya, ilapit niyo yung ilapit niyo yung phone, sabi ko, tapos ilapit niyo sa mukha niya, ilapit niyo sa sa nakikinig yan, sabi ko, alam ko. Kinausap ko siya, sabi ko, sobrang ilang ko, sorry, sabi ko, hindi mo na kami nahintay, sabi ko, uuwi ako, sabi ko, ihahatid kita sa sa kanya. Tapos yun, sinabi kong ihahatid kita, minulat pa niya talaga yung mata niya, which is talaga, as in, kitang-kita ko talaga. Talagang minulat niya yung mata niya talaga, as in. Tapos, sabi ko, alam ko, nakikinig siya sa akin, nakikinig pa siya sa akin that time, kasi fresh pa lang siya napatay parang tapos yun, sabi ko, uuwi ako, na-promise ako sa kanya na uuwi ako, kaya hindi ko alam, I'm so emotional ba, parang
Soy kasi na wag na daw ipa-hospital kasi wala na rin lang lunas. Tapos ayun, doon na lang siya sa bahay. Tapos sinasaksakan na lang siya ng oxygen. Tapos ng ano yung tawag ng dextrose. Kasi salamat naman kasi meron kami pamangkin na mag-asawa na nagtatrabaho dun sa hospital. Kaya yun ay nakakaano kami ng oxygen. Nakahiram kami ba. Tapos ayun, laking tulong din. Tapos yun, parang inaano na lang pinapakargahan namin kanya. Tapos yun, talagang hanggang doon na talaga. Kasi tinatapos lang na yung birthday ng nanay ko. Tapos ayun, pero ano siya, hindi siya nagpahirap sa mga nag-alaga. That was very parang eto, papunta na ako ng airport. Today is my flight. Kaya okay lang naman kasi nakita ko yung family ko. Ito, undecision talaga, parang undecided talaga kasi wala naman ako talagang plano uuwi. Hindi talaga akong plano uuwi. Tapos, ayun na. Tapos, parang yun talaga yung punta nun. Kaya, rush talaga yung yung pag-uwi ko. Kasi, next year pa sana dapat. Pero, napadali yung pag-uwi ko because of my father's death. Tapos, ayun nga. Pero, okay lang. Accept naman namin. Saka, ang saya ng mukha niya na namatay. Ang saya yung meron yung mga namamatay na nagkakatakot yung sa ganun nila. Pero siya hindi masaya. Ano siya yung accept niya. Binigay na niya talaga yung niya kay Lord. Yung sarili niya kinamit na niya yung sarili niya kay Lord. Kaya, yung face niya talaga na as in patay is mataya. So, I'm very thankful for that. And, ayun nga. Sobrang ako yung bunso. Tapos, talaga ako, lagi niya akong pinapagalitan. Yung feeling ko ako yung safe niya. Pero ayun nga, yung ako yung pinaka-favorite niya talaga. As in, maliit ako. Tapos, nung dalaga ako. Kasi, favorite talaga niya ako. Pero, no. Parang naalala ko lang yung mga memories namin. Parang tapos yun nga. Tapos at least noong July 7, nung October 17, nakausap ko siya. Nakapag-sorry pa naman ako sa kanya ng kasi parang feeling ko talaga na baka one day mawala siya. Yun yung nag-feel ko talaga as in. Tapos, nag-sorry na ako sa kanya. Sabi ko, ngayon buhay ka pa. Sabi ko, mag-sorry na ako sa'yo. Mayak ako. Nag-sorry ako sa kanya before my mother's birthday. Bago nag-birthday yung nanay ko, nag-sorry ako sa kanya kasi nag-usap-usap kami kasi bago mag-birthday yung nanay ko, tumawag kami dahil video call kami ng ate ko ng family. Tapos ayun, sabi ko sa kanya, sabi ko sa pamangkin ko, ibigay mo nga yung cellphone sa kanya. Sabi ko, kausapin ko kasi yung salita niya noon, yung parang ano na lang ba, yung parang yung bumubulong na lang siya, parang gano'n, parang umurong na talaga yung boses niya, yung parang nagbubulong na lang siya pag magsalita. Tapos ayun nga, sabi ko, ilapit mo sa kanya yung cellphone. Sabi ko, kasi buhay pa siya that time bago nag-birthday yung mama ko. Tapos yung sabi ko, sorry. Sabi ko, umiyak ako. Sorry na ako sa kanya. Patawarin mo na ako kasi naririnig mo pa. Sabi ko, naririnig mo pa. Sabi ko, mag-sorry na ako sa'yo. Sabi ko, sa mga nagawa ko or something ganyan. Sabi ko sa kanya. Tapos ayun, may katabi ako kasi baka makuha ng kumakalit. Tapos yun, sabi ko sa kanya na sorry. Sabi ko, kasalanan ko, yung mga feeling ko. Yung kasi malamig. Tapos yung narinig pa niya na tumango pa siya. Okay lang, sorry. Tapos tinanggap niya yung parang sabi naman niya maluwag sa niya na humingi ako ng sorry. Tapos nagganon siya. Tapos magpagaling ka, ganon, sinasabi namin. Tapos pero feeling ko talaga
siya kasi no more pain na, no more pain na kasi nahihirapan na siya siguro. Kaya ayun, bumigay na talaga siya. Ako pa naman ako talaga yung iyakin. Iyakin ako pag hindi ko pinapakita yung pag-iyak ko talaga sa kanila. Ako yung pinapakita ko na strong ako pero sa totoo lang iyakin ako. Pero never kong pinapakita sa kanila. Ganun ako yung pag umiiyak ako parang sinasarili ko lang ganun. Hindi ko pinapakita sila sa kanila. Mata ko mugto kasi nga minsan naluluha ako ngayon. Naluluha ako minsan. Kaya eto guys. I'm so like hindi ko alam. Excited na ano. Hindi man excited, parang emotional ba na uuwi. Kasi hindi mo na may hindi pero kung hindi pa naman siya patay, baka hindi pa ako uuwi. Pero talagang kasi naintindihan naman niya na nagtatrabaho kami. Pinapaintindi naman ng mga ate ko yung pinapaintindi namin sa kanya nagtatrabaho kami. Kaya sige, sabi niya magtrabaho lang kayo para sa mga anak niyo. Sabi naman, naintindihan naman niya yung situation. Kaya pero nag-promise kasi ako na uuwi ako. Sabi ko, ihahatid kita, sabi ko. Kaya talagang tutuparin ko yan kasi baka multohin niya. Baka multohin niya ako. Pero hindi man ako takot kasi noong last time, nagparamdam siya noong Saturday. Niyakap niya ako. Sobrang lamig. Niyakap siya sa akin. Alam ko, ramdam ko yun. Hindi ako nakatulog kasi parang may nakatabang sa akin. Sobrang higpit. Niyakap niya ako talaga as in. Tapos, ayun. Tapos nung katagalan, umalis na, nakagalaw na ako. Pero hindi ako nakagalaw talaga as in. Hindi ako nakagalaw.